pila to? 17 o 34 ba to? Nga mga victim daw sa mga thieves, mga drug users. Mao day, mao ang reason. Like, ingon ba? I deserve, oy. Deserve, jud kaayo. Ito. Ang mensaheng ito ay para tumatag din po kayo at tatatagan din po namin. Bawat isa po namin dito ay very proud sa inyo. Hanggang nabubuhay po kami. Nasa inyo po ang aming tiwala. This is a very special moment for everyone. Today, we made a history that the people will never forget. Today is Namnamin the nyo day mga kasama. when the Namnamin world nyo yung... will never forget who we stand for. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Big shoutout nga po sa mga magaling at mabait na mga investigador ng Upper Bikutan, kina Joby Baginda, Rodolfo Veron, Delpin Regondon, at kay Ma'am Raquel Esparas, BCPC Investigator, at kay Sir Noel Chica, Chief Investigator ng Upper Bikutan, Barangay Upper Bikutan. Maraming salamat po sa tulong nyo. Eto na. Umpisa na tayo rito anak ng bugi naman. Kilala nyo ba ito? Sino-sino ang nakikita nyo ngayon? Sino-sino ang mga pupunta? Alam naman natin na talagang galit na ang taong bayan. Makikita nyo sa video, talagang ibang klase po ang nagagawa ng pagbubuklod-buklod ng mga kababayan natin. Simulan natin dito sa balita ni Robin. Sa Davao, ibang klase makikita nyo. Hindi mahulog ang karayom mga kasama. Kaya ito, talagang ang pananabik ng tao na may balik si Tatay Digong, ito na. May boses na po. Kaya, wait, there's more. Lagi nating sinasabi. Wait, there's more. Ito na nga sila. Ipasok na natin. Robin, ano ba yung nabalitaan mo dyan sa Davao? Nagmistulang EDSA People Power ngayon sa Davao City sa ginaganap ngayon na Solidarity Walk for former President Rodrigo Roa Duterte sa Davao City. Sa dami ng nakilahok, talagang mamamangha ka. Ang mga supporter ng dating Pangulong Duterte, kanya-kanyang tag ng ICC upang ipakita sa International Criminal Court na ganito karami ang nagmamahal at sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Kasabay nito ay nagsasalita na si Mayor Baste Duterte sa Solidarity Walk for PRRD as One Davao. Sa kanyang mensahe, taos-pusong nagpapasalamat si Mayor Baste sa matibay na suporta ng mga Davaoenyo kay dating Pangulong Duterte, kasabay ng panawagang ibalik siya sa bansa. Nagkakaisang mamamayan, matatag na paninindigan ng Davao. Panawagan po kay Bongbong Marcos, kahit gamitin pa ang AFP at PNP, kung ganito karaming tao na ang pupunta sa Malacanang and will send you back to Hawaii. Kita nyo naman, mga kasama, yung isang street na yan, punong-puno na ho. At meron pa kayo makikita sa dulo ng video, yung mga taga-London po ay nag-prayer vigil para kay PRRD. At sa Davao, meron hong inulat, talagang iba't ibang grupo na talaga ang nakikilahok. Sa Maynila naman, puro mga rider at iba-ibang grupo na rin po. Kadalasan, ang nakikita natin, agabi, yung iba galing ng province, yung iba galing ng mga trabaho, kauwi lang, dumiretso na kagad sa Luwasang Bonifacio. Diba? At pagdarasal natin na mapabilis ang pagbalik ni Tatay Digong dito. Wala ka nang magagawa. Think and act now. To the International Criminal Court, send Duterte back. International Criminal Court, will you ignore the different mass movements happening all over the country? Bring our Tatay home. Samantala may isang kakamping ang nagising na rin sa wakas at nakisimpatya na rin sa mga certified DDS. Ayon kay Bobby Zapanta, I may not have been a supporter of President Duterte, but today
I stand with my other family and friends who have been. This is not about politics. It's about respect, support, and standing whatever who they support. We may have different views, but what matters most is the love we have for our country and for each other. In the end, unity and understanding will always be more powerful than division. Kakamping here. Papaano na lamang kung ang mga taong ito ay siyang magtungo ngayon sa Malacanang? Ang malaking katanungan, kakayanin ba ng mga AFP at PNP ang ganitong klaseng puwersa? Yan ang tanong. Baka kulangin pa. Ito ho, hindi na ho biro yung nangyayari ngayon. Ibang klase na ho nangyayari ngayon. Talaga pong boses na ng masa ang nako, ang nangingibabaw. Uy, salamat po at natauhan na rin. Siguro, iniintay na lang talaga. Naku, kahit hindi entayin kusang loob ito mga kasama. Kusang loob ito na lumabas na ang ating kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao at mga migrante, OFW, nagtipon-tipon na ho. Kaya nga, wait, there's more. Wait, there's more. Yan ang laging sinasabi. Ng talagang tunay at organic na suporta ng taong bayan kay dating Pangulong Duterte. Talagang sasabog na sa galit ang taong bayan kapag hindi mo pa talaga binalik BBM ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Para sa buong detalye at kaganapan ng tila nagmistulang EDSA People Power na ito sa Davao, panoorin natin ang buong video. Yan o. But I'm sure the spirit that we have here right now is radiating all the way to the Hague, Netherlands. And we are really praying for the immediate release of our Patay Digong. Maraming salamat na Bohemio. Ang haba pa nito. Grabe, no? Nakakaluha, ano? Shouting the same name. Alam niyo ba, hindi lang sinasabi nila na ito yung mga ordinary citizen ng Davao City or ng Davao. Kayo po ay sinasamahan din. Kahit yung mga milyonaryo, kasama nyo ngayon. May mga kasama nyo ngayon. Yung mga Hihiyawan ng ating mga kababayan. Ibang klase. Ito pa. Sabi nga dito, matapos may pakulong si Tatay Digong, matapos may ikulong si PRD, taong bayan na wala ng tiwala. Kanino? Kay Bongit. Given naman. Sa nakikita natin, ganun talaga ang lumalabas. Wala na ho talagang tiwala. Ang trust rating, iba. Bagsak na po. Kaya, tignan natin kung ano yung lalabas dito sa video na ito. Meron ho kababayan na talagang lumuha. Talagang napaluha siya. Kahit sino naman ho, lalo na yung sa naganap na peaceful rally kahapon, kagabi. Talaga hong yung kababayan natin talagang dumuluha habang nagsasalita yung mga speaker doon. Lalo na nung sinabi ni Senator Bongo na si Tatay Digong, yung gamot ay hindi pinapainom. Doon talaga maantig yung damdamin nyo. Kaya ito. Taong bayan,
Patuloy ang paghinagpis matapos ibasura ng ICC ang petisyon ng dating Pangulo para patunayang kinidnap siya ng sarili nitong gobyerno. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, dama ang pagluha mula sa matanda hanggang sa bata dahil sa di umano'y hindi makatarungang sinapit ng former president na si Rodrigo Duterte matapos ang illegal di umanong pag-aresto ng pamahalaan sa dating Pangulo sa di umano'y bisa ng warrant of arrest. Matatanda ang kagabi sa unang pagkakataon, humarap sa korte ng ICC ang former president patungkol sa mga di umano'y akusasyon sa kanya ng extrajudicial killing noong ito pa ay mayor ng Davao hanggang sa naging Pangulo ng Pilipinas. Ngunit tila sa kabila ng kanyang kahinaan, pinatunayan ng former president na paninindigan niya ang kanyang unang sinabi na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ang mga inosente, lalo na ang mga matatanda at maging ang mga bata na malayo sa iligal na droga. Dahil dito, hindi nakapagsalita at humagulgol sa iyak na lamang ang maraming netizen matapos ang kalunos-lunos na sinapit ng mag-o-80 anyos na former president. Ilan sa kanila ang nagpahayag ng suporta sa dating Pangulo at hindi maiwasang ibigay ang kanilang mga sentimiento at sabihing isa si former President Rodrigo Duterte sa tunay na pinakamagaling na naging Pangulo. Wala nga raw sa edad ang paghanga sa isang tao, lalo tunay naman raw ang serbisyo nito sa publiko. Kaya't kahit may edad, hindi napigilang umiyak dahil sa kanilang hindi inaasahan, kinidnap ang kanilang pinakamamahal na Pangulo ng bansa. Narito at panoorin ang napakaraming taong umiyak at humagulgol matapos ang sinapit ng former president na si Rodrigo Duterte kung saan di umano'y illegal na inaresto ng bansang Pilipinas at idinala sa the Netherlands kung saan dito siya lilitisin patungkol sa mga akusasyon ng extrajudicial killing sa kanyang administrasyon. Taong bayan nagbigay ng kanilang simpatsya at panawagang ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo ng bansa. Narito't panoorin ang full video. Iyawa na mapisti ay! Sa panahon sa pandemic, pila ka bulan to, mula ipapayaran ni ipatigilid, natidigong to pag-alon. Natidigong may nakabuhat na pag-bukarang pandemic, ulay didaksyon at lon. Sa mga empleyado sa gobyerno, siyaro, ngayon ako magturiha ka, parang matay kayo kay. Ipataas ang pistiya ka. Yawa ulit, di ba, alam mo? Iyak, no? Tatay Digong. Nausa na si Tatay Digong, ha? Nausa si Tatay Digong na. Ayun na. Nausa na si Tatay Digong. Ha? Nausa man Tatay Digong. Iyak, no? Oo, dadakop nila si Tatay Digong. Ay, nagkilak ko eh. Dong! Ang sama na eh. Ayun na cry. Okay naman to si Tatay. Why you cry, man? Tatay Digo! Oh, this is kaluit po sa baby. Grabe naman di siya. Ba't wala na ako manabay tayo. At di ko na akong hilak na handod ka rin. Hindi ako phone nung. Yawa kayo, day. Like, di ko na ako kaya, di mo hilak, day. Pagsugot pa lang, day. Pagpanguta na sa iyong pangalan, day ba, day. Murag ka nang nagmisod gani siya ng istorya, day. Siyempre, tiguwang na ko, day, no. Murag pupot siya kong lughan na yawa, mani, eh. Mura na ka na sa iyang birthday. Asa siya giana. Ang gamot siya tigod na sa late.
Sakit siya yung muot, day. Buwang naman eh. Hindi na naman nagilak eh. Ay, nako, grabe. Unya, pagbasa sa iyahang charges, day ba? Pila to? 17 o 34 ba to? Nga mga victim daw sa mga thieves, mga drug users. Mao, day. Mao ang reason. Like, sabi ingon ba? I deserved, oy. Deserve jud kaayo nga pang putlan mo liko yawa ko. Like, kana iyang charges na. So, hindi charges over 17 o 34 ka mga kawatan. 34 ka mga user. Deserve mo pang kuanan mong mga buanga mo. Kay gitong kang bitaw mo sa una, papaundangon mo. Wa jud mo ni undang. Wa mo ni undang mga buanga mo niya. Karon pagreklamo, kinsa may nanugo ninyo be? Magbutoy mong mga iha mo. Yan. Ha? Kinsa may nagsugo sa inyo, ha? Bukod po isip, kamoy salot sa kalibutan. Kamoy salot. Nung bata pa ako, sabi ng mga lola ko, napakaganda doon ng Pilipinas ng panahon ng mga Marcos. Ngayon naman sinasabi nila na ang ganda daw at ang payapa daw ng Pilipinas ng panahon ni Duterte. Ngayon, di naman bago sa iyo lahat, diba, na hinuli si former President Rodrigo Duterte. Dahil sa war on drugs, alam niyo personally, hindi ko pa naranasang bumoto. And wala din akong administrasyon na naiboto pa. Pero alam nyo ba, nung panahon ni Duterte, nung isinagawa yung war on drugs, nung ang daming pinatay, ang daming mga nabalitaan na nahuli, ang daming natuwa, no? Especially yung mga tao na sobrang naapektuhan ng droga. At ako personally, aaminin ko, isa ang pamilya namin sa mga naapektuhan ng dahil sa droga. So ako, ito opinion ko lang naman. Personally, sumuport ako doon. Kasi parang nung panahon na yun, parang yung mga tao wala nang takot. Yung wala nang takot gumawa ng masama. Ako nanirahan na po ako dito sa Dubai ng 7 taon. At syempre, bilang isang OFW, bilang isang dayuhan, takot kang gumawa ng hindi maganda kapag nasa ibang bansa ka. Actually, pero sa Pilipinas, parang sa Dubai, sa UAE, ang batas ay batas. Hindi pwedeng mabali ang batas. Lumabag ka sa traffic rules, magpa-fine ka. Lalo na caught in the act sa CCTV, speed limit, o anuman violation mo pagdating sa mabilis lang ang response ng mga police. At hindi lang sa UAE. O maski sa Australia o saan man na magagandang bansa. Dito kasi may malaking problema pagdating sa mga ganyan. So hindi natin masabi kung ano ba talaga ang problema, sa sistema ba o sa mga namumuno. So, nung panahon ni Tatay Digong, maganda ang pamumuno. Kaya maraming takot. Ngayon, eto na naman, pumangit naman na namumuno, kaya pangit naman ang sistema. Sana ibalik yung kamay na bakal para maraming takot. Ganun lang kasimple. Kahit sa ang kanto doon, kahit sa ang lugar doon, pwede kang mabawian ng buhay dahil sa masamang epekto ng droga. Ngayon, ito opinion ko lang naman. Hindi ko lang maintindihan. Galit ba sila sa ginawa ni Duterte dahil sa mga pinatay? O nagalit sila dahil unti-unting natutukoy kung sino talaga yung nagiging utak ng droga? Nakakalungkot lang no na parang may batas tayo sa Pilipinas pero parang mas nangingibabaw yung kapangyarihan. Yung nakakapag-execute ng batas is kung sino yung may hawak ng kapangyarihan. At kung may hawak ang kapangyarihan, kayang-kaya mo na i-execute yung batas. Nagets niyo ba? Kasi ako hindi ko magets eh. Pero parang yun yung pumapasok sa utak ko. Alam niyo yun? Kasi sa feed ko parang puro ito yung lumalabas. Just like recently, di ba, nung nahuli din itong si Alice Guo, di ba? Parang ano na ba nangyari doon sa balita na yun? Parang wala na, tapos bagong issue na naman ulit. Parang ganun lang lagi yung mga sa Pilipinas, no? Parang may puputok na issue, tapos parang hindi siya mare-resolve, tapos bagong issue ulit, ganun. So, saan ba talaga papunta yung mga issue na to? May patutunguhan ba to? Or habang buhay na tayong ganito? Para tuloy naalala ko yung isang kanta ni Bamboo, kung di ako nagkakamali.
na ang batas or ang hustisya ay para lang sa mayaman. I pray for the healing na lang talaga ng Pilipinas. Ako lang bang nakahilak ang Tatay Digong karon? Inuwi ko sa iya ay yan ang malino nga. Ganing kung sa patunitabang sa imo, mga pa imo ang giduot karon. Ayaw ninyo yun na ang Tatay Digong kay tungod na kaya. Nakabati ang tibuok Pilipinas mag-safe. Dagan kay na bag-o tungod sa iya. Sa tinuod lang dagan kay naglisod karon. Mahal kayo ang mga pamalitunon. Diha na lang kung tana mag-focus kung sa'y solusyon ana kay naman tayo natural resources. Diha na lang kung tana mag-focus ba. Mag-supply o daghan kaayo o kayutaan ang government. Why not? Tanuman na diha tanan og mga gulay, bisag unsa. Na mga sapa nga pwede ta magbuhi og isda para daghang supply mo barato tanan. Daghan kay naglisod karon. Grabe, sa 6 years ni mga paglingkod diraa, mo na lang untana na ang imuhang anon mabawi na lang untana kay sa time sa una daot kaayo ang imuhang amahan unya karon sa tinuod lang no mga kamis kung dili tuod jud kang Tatay Digong ang Inday Sara no dili jud na sila madaog di gid na siya madaog karon no nagtigbabaw gyud diri karon sa Pilipinas ang mga taong walay mga utang kabubuton. Ako lang ba dito pag nakakakita? Ito, bibigay ko sa inyo yung naganap na prayer vigil sa London, 'di ba? Europe, buong Europe na po, hindi lang sa Pilipinas. At mamaya dito sa Solidarity Walk for President Duterte, ibang klase po ang naganap. Kaya mas maganda, ay nako. Talagang malulula kayo sa dami ng tao. Ang ginanap na preliminary hearing sa ICC, kaugnay ng mga kasong isinasampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagsama-sama ang mga OFW sa harap ng Embahada ng Pilipinas dito sa London upang iparating ang kanilang mariing suporta at panalangin para sa kanya. Ayon sa mga OFW, hindi nila nakakalimutan ang mga nagawa ni FPRRD para sa bansa at sa mga Pilipino. Kaya naman, sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng dating Pangulo, iniyak nila na hindi siya nag-iisa at milyong-milyong Pilipino sa buong mundo ang patuloy na nagdadasal para sa kanyang kalusugan, kaligtasan at tagumpay laban sa kinakaharap na hamon. Para po sa inyo ito. Ang mensaheng ito ay para tumatag din po kayo at tatatagan din po namin. Bawat isa po namin dito ay very proud sa inyo. Hanggang nabubuhay po kami. Nasa inyo po ang aming tiwala. Salamat, sir. Hindi namin lubos maisip na gawin sa iyo ng kapwa Pilipino mo na ipadala ka sa ibang bansa. Napakasakit para sa amin na ikaw mismo yung gumawa ng paraan para maging mabuti sila doon tapos ikaw isinend naman sa ibang bansa. Hindi namin matanggap yan. Ipag-pray natin siya para sa ikagagaling niya at sana maging okay ka dyan. Hi, Tatay Digong. All I want to say to you is to be strong. I know you are now in a situation that is really very difficult, that our own government gave their sovereignty. But I do believe that there is a perfect plan. The whole world is watching. And I do believe that there is a reason for everything. So we pray for a good health, protection, and covering be upon you, as well as your family back home. I know it's difficult. Salamat po sa ating mga kababayan. The Lord is with you. To our beloved genuine President of the Philippines. Ano genuine President. Genuine Kaya sa mga nagsasabi na nangurakot si Tatay Digong, wow, galing nyo magbintang. Ibang klase kayong tao. 30. Please keep your spirit high because we love you. We love you. We need a president like you who protect and love his own people. You have done your best to protect the Philippines. Please keep yourself safe. You have saved our country, the future of our country. So salamat po dahil nag-send rin po siya ng isang Rodrigo Duterte na mag-save sa future ng Pilipinas, sa future generation ng Pilipinas. At ito po ay hindi namin malilimutan. Naligasiyan ninyo at asahan niyo po, we are going to save our country politically. Asahan niyo po ang mga OFWs na tutulong po sa inyo para ma-save ang ating country and the future generation of Filipinos. Kaya po, mag-ato lang po kayo, magpahinga kayo, mag-recharge kayo, maging malusog kayo, at dalangin po namin
sa araw-araw, bawat minuto, na kayo po ay bibigyan ng kalakasan at kapayapaan. Salamat po, Pangulong Duterte. On behalf of the Filipino community in United Kingdom, all the OFW of United Kingdom will support you, our beloved ex-President Rodrigo Duterte. And because of the love of the country that you clean up all those criminals, and now you suffered and sacrifice of our country. If you didn't get a justice in the land of the Philippines, there will be a divine justice of our Almighty Father God. We are here to support you and we are here to pray for you, for your family, and to all the Filipino all over the world. Tatay Digo, tatag lang. Tatay Digo, mahal na mahal ka po namin, nandito ka sa aming puso. After all those years na inilaban mo kami, nandito lahat ang mga Pilipino, tatayo at ipaglalaban ka hanggang sa dulo. Salamat po, tatag lang. Magpapatuloy ang prayer vigil hanggang Linggo, Marso 16, at inaasahan na rin nilang mas marami pa ang dadalo. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal. Di ba? Asahan mas marami pang dadalo. Ibang klase ha. Ibang bansa nakipagsabayan na rin sa mga nakikita nila sa Pilipinas. At ito yung katunayan sa Davao at sa Maynila dito sa ginawang motor caravan o motor pag umikot sila Ito yung kanina sa Davao. Salamat po. Grabe Talagang sa inyo ang mapagalinang adlaw just to join this event, this very momentous event. Something unique that we celebrate our 88th araw ng Davao. This is a very special moment for everyone. Today, we made a history that the people will never forget. Today is namnamin the nyo day mga kasama. when the Namnamin nyo world yung will never forget who we stand for as Davaoenos. Isang malaking hiyaw! Tawid si Tatay Digo! And who are we standing for? Tapos puso po natin ginagawa to. Walang kaya, tama? Tama! Mayaman tayo! Maraming salamat sa inyo. If only you could see Dami. yourselves from our point of view, this is a very emotional moment for us. Hindi ito edited! Ganito kami kalaban! We love you, Tatay Digo! Hihintayin namin ang pag-uwi mo para naman namin! Ibalik sa Pilipinas si Tatay Digo! We stand with FDRRD! If only Tatay Digo could see this, kahit man lang sa video. But I'm sure the spirit that we have here right now is radiating all the way to the Hague, Netherlands. And we are really praying for the immediate release of our Tatay Digo. Maraming salamat na po inyo. Ang haba pa nito.
More than 3,000 of you shouting the same name. Alam niyo ba, hindi lang sinasabi nila na ito yung mga ordinary citizen ng Davao City, ng Davao. Kayo po ay sinasamahan din kahit yung mga milyonaryo kasama nyo ngayon. May mga 10 sasakyan kasama nyo ngayon. Yung mga nakatira dyan sa Boulevard sama-sama ngayon. Yung nakatira doon sa Kamantian kasama nyo ngayon. Sama-sama tayong lahat para kay Tatay Digong. Mahirap, mayaman, nagkaisa para kay Tatay. So, hindi totoo walang nagmamahal kay Tatay Digong. Totoo ba walang nagmamahal sa kanya? Ang daming nagmamahal hindi lang dito sa Davao, but also in the different parts of the world kung saan merong Pinoy. Barangay 23-C joins the Solidarity Walk for FPRRD. Barangay 14-B community. We go for justice. We feel for our beloved and respected former president. Ito barangay namin. Barangay Alfonso Amyong Marcini. Mga kabarangay. Barangay Salsa. Leia, barangay mo. Mga taga-Salsa, magingay. Barangay Salsa. Asa ba taga-Salsa? Barangay 3-A. Magingay ng Malacca. I didn't really expect na ganito kadami. Hindi ho biro ito ha. Oo, hindi ko na binigyan ng reaction. Gusto ko lang ipanood sa inyo na ito na po yung ganap sa Davao. At syempre, hindi pa yung nagtatapos. Kaya nga sabi natin, lagi natin sinasabi, wait, there's more. Kaya, alam nyo na, antay-antay lang tayo. At sana, sa susunod, siguro mas lalo pang dumami, at dumami, at dumami, at dumami. Hanggang sa muli mga kasama. Kaya bye-bye.